Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Basa nga muna ang disclaimer para wala tayong problema. Anyway, magandang gabi sa inyong lahat. Shout out muna tayo, no? Maghapon akong tulog. Grabe yung yung ginawa namin nila Sir Ed, adventure na hindi mo maintindihan. Abangan nyo yun, nag-edit na ako ng video yung labas namin ni Sir Ed. Kasama dun si Sir Jayski. Subscribe kayo kay Sir Jayski, magaganda ang videos ni Sir Jayski. Deserve niya na magkaroon ng 100k na followers. Kay Solja din, subscribe kayo. Ang spelling Soul as in kaluluwa din, J-A-H. Tapos sa Pampanga Explorer, sila Black Ghost, Boss MK, tsaka Boss Tabs. At sa channel din ni Sir Ed, no? Kahit wag na ako. Sino ba naman ako para maghingi ng subscribers sa inyo? Anyway, shoutout muna tayo bago tayo mag-proceed. Excuse me, nasinok ako. So, shoutout Sir PCCP Tech. Hello, sir. 1 year na rin ako sa wakas. From Kingdom of Saudi Arabia to KSA. Shoutout. Sir Jamir, hello. Sir Erwin Rafael. Security guard din ako, morning shift. Kaya pag 2 p.m. na inawang. Salamat, Sir Erwin Rafael. Sir Jules, hello. Naging indie artist yan si Judiel. Ginamit ng screen name na Angel de la Vega. Ayos Sir Michael Mateo, hello. Sa Mateo family. Sir Glenn Oliverio, shoutout daw kay Ma'am Sheila Lopres. Hello. Sir Ariel Kunanan, shoutout po sir. Sir Rohel Sendel Rosario. Rohel Send, whatever. Pwede mo na lalamove daw yung maskara. From Taytay Rizal. Hello, sir. Si Ma'am Nurse Eileen, shout out sa mga derma nurses here in Riyadh, Saudi, and sa mahal ko. I love you, mahal. You can react sa video ni Aga Siching and Just Clean, Kuya Bungo. Pwede naman. Tinangka ko na yan, kaya lang ang haba ng video. Bigyan niyo ako ng timestamp, ma'am. Kung manonood ka sa akin, napanood mo, di ba? Bigyan mo ako ng timestamp kung saan banda doon ang re-reakan ko. Kasi kung yung buong yon 1 hour kasi yun aabutin tayong 2 oras kasi. Kasi sometimes, no, may shoutout doon kay sir na nagpapareact sa akin pagka kay Just Clean, binibigyan niya na ako ng timestamp para madali na. Diba? Pero ang masasabi ko lang kasi doon sa nila, medyo nega ako doon sa doon sa Spirit of the Glass nila Red flag sa akin doon yung bandang pinabago ni Aga Siching yung planchet. Bakit ayaw mong gamitin yung planchet? Kailangan coin dahil mas madulas. Anyway. Sir Imelda Imelda Cairel. Hello, sir. Sir Imelda Cairel. From Saipan daw. Sir Joban Gamyaw. Hello. Sir Patrick Pelin. Sir DC Paranormal. Sir Milax Tattoo TV. Happy birthday daw sa apo niya na si Zia. 5 years old daw nung last September 10. Hello, si Zia. Hello. Happy birthday. Taga Santa Rosa, Laguna. Happy birthday. 5 years old. May nanonood pala sa akin. Alam niyo, may nanonood daw sa akin na bata. Maraming nanonood sa akin daw na bata. Dati may nagpapa-shoutout pa nga sa akin na bata. Nagpadala pa nga ng picture habang pinapanood ako Anyway, Sir Pepe de la Rosa. Ganda naman ang pangalan ni Sir Pepe. Sir Pepe de la Rosa. Shoutout daw kay Mrs. Joanna Steinford. Hello, Mrs. Joanna Steinford. Mukhang foreigner to, sir, Naiintindihan niya ba ako? I cannot English
Sir Domingo Arador, hello. Sir John Estokia. Shoutout daw si Ma'am Catherine Ambino Limit. Sir Octaves, hello. Si Kevin Starfish from Angeles City, Pampanga. Next, si Angelica Canino, hello. Ma'am Hana Hombre, hello po. Para niya daw ginagawang lumpo at ginagawang tamad. Next, Sir Joanna Evangelista, hello. Salamat, you're back. Sir Old School Coffee Shop. Old Coffee Shop pala, hindi pala old school. Shout out, sir. Sir Edgar Diaz, Kuya Joms TV, Mark Joseph from San Mateo Rizal. So, salamat sa mga nagpa-shoutout. Proceed muna tayo dito sa unang video. Ito ay kay Sir Crips. May nag-forward sa akin. Batang Multo. Tingnan nga natin ito. Batang Multo. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Kurt Axel. Ayon sa kwento ni Kurt, habang siya ay nagbabakasyon noon sa Batangas, ay naikwento sa kanya ng kanyang pinsan na noon ay may nagparamdam sa isang court sa kanilang lugar na nakunan pa sa isang video taong 2009. Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti. Mukhang luma na tong video ah. Panoorin mo ito ng mabuti. Bin! Gumamit ka ng preno! Bagay na nakayelo din. Atras! Atras! Nabubuhat. Wait lang, ito talaga may purpose yung pag-video, di ba? Ang binibidyohan nila yung pagmomotor ng bata. Ito yung mga gusto ko na senaryo. Hindi yung nag-video na lang random na may biglang nakita, di ba? Ito medyo compelling pag ganito. Tumingin ka muna. Pero tingnan natin alin dyan yung kababalaghan. Bibili ka na. Gendor! Bagamat may kalabuan ay mula sa dulo ng bidyong ito, ay makikita ang paglitaw ng isang batang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan na tumatakbo malapit sa batang nagpapatakbo ng motor. Pero ang nakapagtataka sa batang ito ay wala di umano itong anino. Ayon sa ating sender ay sinabi sa kanya ng kanyang pinsan na hindi nila kilala kung sino ang batang ito. Aba, hindi mo talaga makikilala yung pixelated eh. At hindi nila ito nakita nung mga oras na kinukunan nila ang video. Kaya naman naniniwala sila na posibleng isang multo ang nakunang ito ng kanilang kamera. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Sa akin, ito yung ito yung tagpo na ulitin nga natin. So, nanggaling dito yung bata. Sinusundan ng video, no? Then, nung lumampas, bigla na lang may isang, pwede kasing, may bata nang nakatayo doon eh. Parang hinihintay na lang sila eh. Diba, aandar silang ganyan.
Ulitin nga natin, hanapin nga natin yung bata na yun sa umpisa pa lang ng video kung nandun na siya. Ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Kurt Axel. Ayon sa kwento ni Kurt, habang siya ay nagbabakasyon noon sa Batangas, ay naikwento sa kanya ng kanyang pinsan. Forward ko lang 2,000 Narito ang video at 2009. ito ng mabuti. Nung 2009, kaedad ko pa lang itong bata. Oh. Bin! Kasi marami nagtatakbuhan ding bata out of nowhere eh. Kasi ito, kung tutuusin, Gumamit ka pwede mo ring i-consider ito na multo eh. 'Di ba? Kung yung tumakbo na yan. Kasi out of nowhere din siya eh. Gumamit ka ng 'Di ba? At wala din namang anino yun. Bagay na nakayelo din. Atras! Atras! Nabubuhat. Bin! Bin! Tumingin ka muna! Sa dati Bin! ka ng yan. Bibili ka na! Gendar! Kasi banda dito, hindi natin alam, baka may nag-aabang na bata dun eh. Dito eh. Diyan oh, diyan sa may damo na yan. Hindi natin nakikita eh, nakaharang pa to si Kuya nakahubad. 'Di ba? Then paglampas nila diyan, biglang lumitaw na yung babae. Pwede kasi may nag-aabang eh. Tapos yung sinasabing walang anino, kahit di naman yung... Ay, may anino to nagbumotor, no? May anino siya. Subtle nga lang kasi pixelated yung camera, mababa yung quality. Bagamat may kalabuan ay mula sa dulo ng bidyong ito, ay makikita ang paglitaw ng isang batang babae na may mahabang itim na Parang galing na siya somewhere eh. Dito siya nag-start mag-appear eh, dito sa banda na to. makikita ang paglitaw Ayun oh. ng isang batang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan na tumatakbo malapit sa batang nagpapatakbo ng motor. Pero ang nakapagtataka sa batang ito ay wala di umano itong anino. Dapat kinukumpleto yung video ano, hanggang sa makaabot dun yung ano. Kung niyakap yung batang babae na yan, ibig sabihin totoong bata yan. Yung sa anino issue, ano eh, pwedeng kasing mangyari, kaya wala siyang anino, yung light nagre-reflect dito sa puti. Pero kung tutusin, kung titingnan mo yung paa niya, tanghali ito eh, may anino, may dark ako nakikita eh, oh. 'Di ba? Ayoko namang i-dismiss, no? Pwede naman malay mo totoong multo, kaya lang hindi enough yung evidence eh. Open pa naman ako, malay mo totoo naman. Kaya lang hindi enough yung evidence para sabihin mong multo to. Ayon sa ating sender ay sinabi sa kanya ng kanyang pinsan na hindi nila kilala kung sino ang batang ito at hindi nila ito nakita nung mga oras na kinukuha. Yan na naman tayo eh, palagi na ganyan eh, na hindi kilala at wala yan nung oras na yan. Pero in reality, hindi naman natin matatandaan kung sino-sino yung mga nandoon eh. 'Di ba? Kahit pumunta ka sa mall, no? Mag-video ka doon, tapos may nakita ka ibang tao, natatandaan mo ba na nandun yung tao na yun sa background doon nagvi-video ka? Lalo na kung hindi mo kilala yung tao. Hindi siya enough. Pero kung naniniwala kayo, go ahead, maniwala kayo. Pero sa akin, hindi siya enough eh. Pero pwede naman totoo. Kaya lang, hindi substantial yung yung proof. nila ang video. Kaya naman Paano nyo nasabi multo dahil nakaputi? Bakit yung ordinaryong tao ba hindi na pwede magsuot ng puti? Lalo na yung bata. Di ba kadalasan sa probinsya yung mga bata nakabistida yan? Di ba? Then yung
Yung out of nowhere, bigla lumitaw. Ay, yung ang batang tumakbo nga doon, out of nowhere, lumitaw din yun eh. Naniniwala sila na posibleng isang multo ang nakunang ito ng kanilang kamera. Hindi Pero substantial yung katulad ng evidence. palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Next. Ang bidyong inyong makikita ay mula sa isang TikTok user na nagngangalang Maria Tiffany. At sa bidyong ito ay ibinahagi nga ni Tiffany ang kanyang nakapangingilabot na kwento. Nang isang gabing siya ay makarinig ng boses ng isang babae na umiiyak habang ipinapark niya ang kanyang kotse. At nagmumula di umano ang mga boses na ito sa loob mismo ng kanyang sasakyan. Oh my God, sobrang nakakatakot. Sobrang hinikilabutan ako. It's fast 3 a.m. Kakauwi ko lang. Wait lang. Diyos ko, Lord. Kailangan talaga diyang sabihin na 3 a.m. no? Diba? It's past 3 a.m. Kadalasan ganyan eh. Pero tingnan natin, diba? 3 a.m. Well, sobrang hinikilabutan ako. It's fast 3 a.m. Kakauwi ko lang. Wait lang. Diyos ko, Lord. Hindi. Yung pa-wait ko lang mo yun. Hinihintay mo yung umiyak eh. Hinihintay yung... Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. So, dito ako nagpa-park ng sasakyan ko sa harap ng apartment namin. And then, sa harap ng apartment namin, sa harap ng apartment namin. And then, sa harap ng apartment namin, Halatang distracted siyang magsalita. Pinapakinggan niya rin yung magsasalita eh. Kung kailan eh. Napapansin niyo, every time na lang may magsasalita, wait, parang nagbibigay siya ng break eh. Tamo ha? Nung unang may umiyak, hinihintay niya munang umiyak. Hindi siya nagsasalita pag may sasabihin yung, tamo, Ito sa loob mismo ng kanyang sasakyan. oh my God, tamo. sobrang nakakatakot. Sobrang hinikilabutan ako. It's fast 3 a.m. Kakauwi ko lang. Wait lang. Diyos ko, Lord. Diba? Hinihintay niya magsalita eh. By ear eh. O hinihintay niyang umiyak eh. Tapos ito ha, yung pangalawa. Diyos ko, Lord. Parang pinapakiramdaman niya eh. Diyos ko, Lord. Tapos? So, dito ako nagpa-park ng sasakyan ko sa harap ng apartment namin. And then, sa harap ng apartment namin, Tamo, naririnig niya eh. Hindi siya makapag-concentrate eh. Nagigets niyo ba ako? Every time na magsasalita yun, nawawala siya sa focus. Kasi concern siya kung kailan na-atake yung, yung magsasalita or iiyak. apartment namin. And then, sa harap ng apartment namin, sa harap ng apartment namin. And then, sa harap ng apartment namin, Tamo, paulit-ulit siya. Kasi nga, distracted siya dun sa bumubulong. ipapakita ko sa inyo. Ayan siya. Madilim. Tapos may mga puno. Oh my God. Nagmamadali akong binaba yung yung kortina ko. So, doon ako nakapark. So, kanina, paglapit ko pagpark ko, binuksan ko yung salamin ng sasakyan ko para makita ko kung nakagilid na ba ako. And oh my God, merong umiiyak na babae sa loob ng sasakyan ko. Ayaw tumigil, talagang dire-diretso, tsaka malakas. Yung lakas niya, halatang nasa loob siya ng sasakyan. Tamo, Mula sa bidyong ito, dito sa part na to, dire-diretso na siyang magsalita. Kasi tapos na yung bumulong at umiyak eh. Nakakapag-concentrate na siya, wala nang distraction eh. Diba? Sa akin Tiffany, habang ikinukwento niya kung ano ang nangyari, ay narinig ng kanyang mga viewers ang animoy boses ng isang babaeng umiiyak at mga boses na tila ba may bumubulong
malapit sa kanya. Sa harap ng apartment namin. And then sa harap ng apartment namin, sa harap ng apartment namin. Tama, sa harap ng apartment namin, tapos hindi niya alam ang sasabihin niya kasi nag-aagaw yung focus niya doon sa bubulong at sa kinikwento niya. Diba? And then sa harap ng apartment namin, Ayon kay Tiffany ay nakatira siya sa isang village sa Marikina na hindi ko nalang papangalanan para sa kanilang seguridad. At sa village na ito ay sinasabing maraming tao di umano ang pumanaw noong panahon ng Bagyong Ondoy na nangyari din sa buwan ng Setyembre. Kung kaya naman marami ang naniniwala na posibleng mga Yung Provident Village ba yan? kaluluwa ang maririnig sa bidyong ito na naging biktima ng baha. Pero bakit sa bahay mo magmumulto, hindi doon sa bahay nila? Diba? May namatay ba sa bahay? Pwede kung may namatay sa bahay nila. Na dulot ng nasabing bagyo. Wala to, men. At isa pa ay Pero inuulit ko ha, uulitin ko, kung totoo yung paningin nyo, bahala kayo. Basta ako naniniwala. Yun lang yun. kung saan sinasabing mas makapangyarihan o mas aktibo ang mga espiritu. At sumakto din ito ngayon na nagkakaroon ng hearings tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Pero may mga multo nga kaya na gumagambala kay Tiffany? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. So ito, mga foreign na to eh. Hindi kasi ako masyadong nag-ano pag foreign eh. Foreign na to lahat ano. Anyway, 21 minutes. Bukas na lang yung susunod, no? Medyo inaantok din kasi ako. Pasensya na ha. Kasi medyo intense yung pinuntahan namin. Pagod ako. Anyway, yan lang po muna. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.